part ng ating code is yung sign in at login. So una sa ating code is, didefine muna natin yung variables natin. Kagaya ng yung una is yung okay, ginawa natin string, new name or yung username, keyword, password, new name or yung new username and new keyword or new password. Ilagay lang natin is dalawang quotation kasi ang mag-i-input dito is si user. Siya ang maglalagay ng laman nito kaya wala tayong ilagay. So sunod, ang una natin first loop is yung for in C is equal to 0 and C is less than 1 then C++. I-display dito yung sign in confirmation message na kapag nila natin nakalagay doon is to use our service, you need to sign in an account of yours. Dito, ang kailangan mo ilagay is okay. Nakalagay din naman after naman to use our service, you need to sign in account of yours is naka-console or nakalagay din doon na enter okay to continue. Kapag hindi okay yung nilagay mo, ay hindi ka natitigilan. Kasi mag-print siya na maglalagay siya na nakalagay doon is yung please enter okay, uppercase na okay or lowercase na okay, then thank you. Ulit-ulit lang yun, babalik siya dun sa simula ng for loop, tatanungin ka niya ulit kung mag-decrement kasi dyan siya dito eh. May decrementation tayo na C decrementation. Then babalik siya, mag-repeat siya, tatanungin niya ulit kung si C ba ay less than 1. Kapag oo, tatanungin niya ka ulit. Ganun lang, ulit-ulit hanggat hindi okay yung nilalagay mo. Yung okay natin is, ang nakalagay kasi dito, okay natin is okay is equal to uppercase okay or lowercase okay. Hindi pwede yung uppercase na O, then lowercase yung K, then o kaya yung lowercase yung O, then uppercase yung K. Kailangan sakto or tama ang nilagay natin kasi R lang naman nilagay natin dito. Then, hanggat hindi tama nilalagay mo, is ulit-ulit lang. Kapag tama naman yung nilagay mo, is mapunta ka na sa sign in. Nakalagay dito is another sa inner loop is yung for in C is equal to 0, C is less than 1, then C++ iteration ulit. Then, kapag tama yung ating condition din sa taas, yung kung C is less than 1, is tatanungin ka niya na enter your username, nalagay ka ng username. String din yun nandito kasi. So, declare naman natin yung uname o yung username is string. So, ilalagay mo yung username. Kapag ang nilagay mo is wala or enter mo lang, is hindi niya tatanggapin. Mag-print siya or mag-message siya na kailangan please insert a username. Babalik siya doon. Bago siya bumalik, magdadecrement ulit siya para maulit yung loop. Tatanungin ka ulit kung yung C ba daw is less than K1, kaya tatanungin ka niya ulit, maglalagay ka ulit ng enter your username. Hanggat di mo nilalagay ang username mo, or kapag paulit-ulit mo siya, dililit naman, ay hindi ka magpupunta sa sunod na loop o sa sunod na page. Pag naman tama na yung nilagay mo, is mapupunta ka naman sa prompt na kailangan mag-enter ng password. Ulit to, for loop. Kung yung D ba daw is less than 1, kung mababa ba daw yung D sa 1, dahil tama naman, is tatanungin ka niya ulit, lalagay niya yung password mo. Then, pag nilagay mo yung password mo, kasi katulad din yung username, kapag mali or pinabayaan mo, hindi naman pag mali, kapag nicknaman mo lang or in-enter mo lang siya, is tatanungin ka niya ulit. Mag-print ay mag-show doon na kailangan mag-insert ka ng password. Kapag wala ka nilagay, then nakalagay sa code natin, naka-decrement ulit. Babalik ulit siya dun sa ating for loop. Tatanungin niya ulit kung yung diba is less than sa 1. Ulit-ulit lang yan hanggat hindi tama yung nilalagay mo. So, hanggat hindi tama yung nilalagay mo, hindi ka natitigilan. Then, mag-clear na yung console. Yun is para sa successful, if yung sign in successful yung iyong pag-sign in. Once successful na pag successful na yung pag-sign in, mag-message siya na enter username, success message is displayed and the screen is cleared. Mag-clear na siya. Pupunta ka na sa second loop. Then, pagkatapos na mag-sign in, magpro-prompt siya para sa login. I-ask ka niya kung ano yung nilagay mo, kung ano yung password mo at saka yung username mo. Padalawang sa second loop natin yon. Then, kailangan yung nilagay mo sa sign in na username at saka na password is tugma or tanda mo. Kasi kapag mali yung nilagay mo sa pag-login, dun sa sinign in mo, is hindi niya tatanggapin. Kaya kailangan tama yung ilalagay mo. E di, nandun ka sa second loop. Kasi nakita mo na rin naman yung display na yung successful message na nakapag-sign in ka na. Pagkastapasok mo naman dito sa second loop para makapag-login naman. For loop din yung ginamit natin. Kung yung iba daw is less than sa 1, ay yung inaman natin is 0. So, mas bababa talaga siya sa 1. Then, iterate then E++. Then, naka-consult tayo na login. Then, yung sunod nun is mapaprompt na sa user na mag-enter ng username at password ulit para naman sa login. Kung kanina para sa sign in, ito naman para sa login. Sabi ko nga kanina, kailangan yung nilagay mo sa sign in is tugma yung username mo at saka yung password. Kapag nilagay mo na yung username mo at saka yung password niya, i-check naman yung nilagay mong password kung tama or tugma ba doon sa sinign in mo. Kapag hindi tugma, nakalagay sa condition natin is if new uname is not equal to uname or new keyword is not equal to keyword, is i-inform niya yung user na yung username or yung password niya is hindi tama or incorrect at saka magpa-prompt ulit yun at iuulitin. Itatanungin ulit siya kung ilan tatype ulit yung password at saka yung username. Makikita naman doon kasi nag-console din naman tayo, makikita doon yung message na kung mali yung password mo o kaya yung iyong username. Then, same nung kanina is may decrement din tayo. Hanggat hindi tama yung nilalagay mo is babalik lang siya ng babalik sa pagtatanong at saka sa loop natin hanggat maging tama. Pagka naitama na natin or tama na lahat ng input natin is mag-preprint na siya
So, yung overall, pag nila natin tong code is, magpa-prompt siya, ask niya yung user na mag-enter ng okay, kung gusto niya ipagpatuloy yung paggamit ng program. Tatanungin niya, ilalagay niya yung username, isa-sign in muna siya, isa-sign in niya yung username at password. After mag-successful yung pagsa-sign in, is papaprompt ulit ito na para mag-login with yung same na nilagay mo na data or nilagay mo na user at password. Kailangan tugma. Hanggat hindi mo na tatama o hindi mo mali pa rin yung pinilagay mo, tatanungin niya paulit-ulit hanggat hindi mo na itama. Then, pagkatapos na itama mo na, pag tama yung nilagay mo at yung nag-invalidate na, tama lahat, is mapunta tayo sa next page. Ayan. So, pagkatapos, sabi nga doon na pagka-login mo, ay kailangan mong, pag natapos mo na yung login process, diretso ka na dito sa nakaloop siya. Hindi ko na lang siya try na catch. So, nakaloop siya. Pag nagkamali ka ng lagay mo, kunwari ay kailangan na mayroon kang specific na ilalagay. Pag hindi yung nilagay mo, hindi ka makakaalis sa page na yun. Hindi rin yung program din, hindi rin siya mataterminate. So, ang mangyayari dito sa may part na to ay nakaloop nga siya. Kasi ganun sa sinabi ko. Pagkatapos ng login process mo, ang lalabas ay itong welcome to go online travel reservation. So, meron tayo ditong mga variables na string and int. And may double yata ako dun sa baba. String and int lang na nandito eh. Tapos, welcome to go online reservation. Tapos, etong console.write na yan, na maglalagay ka ng origin mo kung saan ka galing. Kung galing ka ng Calapan City, ang lalagay mo ay CLP. Pag Batangas ay BTG. Pag Katiklan Jetiport ay MPH. So, yun lang, tatlong yun ang pagpipilian mo. So, pag hindi ka naglagay dyan pag hindi katugma yun yung nilagay mo, hindi ka makakalis sa page yan. Hindi rin mataterminate yung program. So, kunwari, naglagay ka ng CLP, pero maliliit. Yun, okay lang yun. Tatanggapin yun. Pag ganun. Kasi nakalagay nga dito sa ating condition ay it's either uppercase na CLP or lowercase na CLP. So, kunwari, galing ka nga ng Kalapan, Pagkatapos, makikilala na, nakapagsalit ka na ng Kalapan, kunwari, magkiklear na yung sa taas niya, may panibagong page na lalabas. Ang lalabas ay itong your destination is Calapan to Batangas. Tapos tatanungin ka kung ilang ticket yung re-reserve mo. Kunwari, mag-reserve ka ng isa lang. Tapos number of passengers na may maglalagay din na please be aware of 20% discount for senior citizen or PWD or students. Nilalagay mo lang. Kung mag-isa ka lang naman, edi 1 or 0 lang. Nilalagay mo. Pag wala, edi wala. Kaya pag wala naman, pag mag-isa ka lang naman, hindi ka pwede maglagay ng 2 kasi pag naglagay ka ng 2, magpa-prompt siya ng your input is incorrect kasi it exceeded the total number of tickets to avail. So, kailangan tama yung ilalagay mo. Katumbas lang dapat ng ticket na i-reserve mo. Kasi hindi ka makakalis sa page na yun. Doon at doon ka pa rin. Sunod nun ay magpa-prompt siya ng panibago. Mag-clear ulit siya, Kasi kailangan niya mag-prompt ng panibago. Itong please input the date to be reserved. So, kailangan mo mag-input ng month. Yung month ay natin ay 1 to 12 lang, which is January to December. Pag nilagay mo ay 13, hindi ka pa rin makakaalis, hindi ka pa rin sa enter the month. Kapag tama, o kunwari, naglagay ka ng March, ang March natin ay hanggang 30 lang naman. So, pag nilagay mo ay 31, magpo-prompt siya ulit ng invalid input. This month only have 30 days kapag kapag months na March, June, September, tsaka November, hanggang 30 lang kasi ngayon. February naman, meron lang ditong witness yung program na hanggang 28 days lang siya. Hindi niya sakop yung 29th day ng February. Sabihin na lang natin na wala silang travel holiday, kunwari. Sunod ay enter the years. Ang tinatanggap lang po ng program na to ay yung year na present year lang, which is 2024, tapos yung future year. Hindi siya natanggap ng year 2023 kasi this year is valid as separation only applies within the present year and present and future year.
So, ganun. Pagkatapos mo na ma-apply ng tama lahat yon, malabas dito yung date reserved, tapos yung date na nalagay mo, kunwari ay April 4, 2025, yun ang madadisplay dito. So, ang kasunod nun ay itong vessels available. Ano? So, pipili ka, may 3 vessel doon. Naka-acronym lang ulit siya. Mamaya na lang papakita kung paano nalabas yung system. Sunod ay kunwari, yung MB Tago Malikaya, yung nilagay mo na vessel. So, maglalagay siya ng schedule doon, 3. So, ang pinakang nangyayari dito sa ibig sabihin nitong 3 oras dito ay yung, kunwari, nagpa-reserve ka ng date na ganito. May 3 travel yung parko na yun, ay di, pag hindi ka nakaabot dun sa unang travel na, or unang pagpunta niya dun sa location na gusto mong puntahan, pwede kong sumama dun sa padalawang biyahe nila o dun sa patatlo. Basta within that date ka lang talaga, specific date ka, dapat mag-travel. Pag hindi mo na gawa yun, edi wala na, yung ticket mong binayahan, para ka lang nagpapauto. Pagkatapos nun ay di nakapag-select ka na ng sasakyan mo na na barko So magkakaroon siya ng panibago na bagong page edit siya, which is yung accommodation naman. Sa accommodation, meron tayong 3. Super value class, mega value class, at saka tourist class. And doon na rin naman yung price nun. So, itatype mo lang din doon, ay abbreviation lang din. Tapos, pag wala ulit dun yung pinili mo, hindi ka pa rin makakali sa page na yun. So, kailangan talaga tama. Pero yun naman ay case sensitive lang siya, pero uppercase lang. Kunwari, uppercase at lowercase lang ang tinatanggap. Kunwari ay uppercase, dapat uppercase lahat. Pag lowercase naman, dapat lowercase lahat. So, yun, hanggang dun lang yung part ko. Tapos, may pagkakaiba lang kapag ang sinalik mo ay Calapan at Batangas. Pero pag Calapan, tsaka yung Katiklan report, yung tinype mo na origin, adi isa lang ang pupuntahan nyo, Batangas lang. Pero pag Batangas yung nilagay nyo na origin, pwede kayong pumunta sa dalawang Kunwari gusto nyo pumunta ng from Batangas, pupunta kayo ng Calapan, type nyo lang sa destination ay Calapan City or CLP lang. CLP lang. Ganun. Tapos ganun pa rin naman yung process. Ayun. Dito naman, nag-initialize lang kami ng variable name at nilagyan namin ng value, which is yung net fare is equal to account amount, sec fee and term fee 0, fuel share is 102 and insurance is 20% or 20. Then, sa sunod, nag-declare ulit kami ng data type double and variable benefit name para sa halaga ng kung magkano yung discounted fare niya. Mula doon sa account amount na kinuha niya. Halimbawa ay 1,000, edi pag nabawasan na siya ng 12% ay 20%, magiging 800 na yung benefit niya. Dito naman ay nag-declare kami ng another variable name na regular VAT and discount and data type ay double para sa value added tax niya. Yung reg VAT niya ay binubuo ng account amount, sec fee, term fee, fuel share, and insurance. Pag hindi siya discounted, and pag discounted, benefit naman, sec fee, term fee, fuel share, and insurance. And gumamit kami ng loop para sa mga command na kailangang i-loop dito. Then another is yung pagpiprint namin para sa output. Gumamit kami ng string na may asterisk at line breaks para sa information ng receipt. And gumamit kami ng switch case. Switch case statement kung saan ay may different values ng discount na nagre-represent ng iba't ibang formulas para makuha yung benefit. Para makuha yung total ng benefit, depende sa kung ilan yung mai-apply na discount sa resibo per pax natin. Then, another variable name na total fare and total VAT para makompute yung kabuuang VAT and total fare, which is total VAT. Para makuha yan is pagpaplasin lang yung reg VAT and this VAT. Kuwari ay 1,000 plus 900, magkano ba yan? Ang regular VAT ay 1,122 and the regular is 922. Tapos sa total VAT naman, magiging yung total VAT is ma-multiply sa 0.12.
Then another console write line and string para naman sa message ng proof. Then asking if she want to proceed. Then he or she can only answer Y, capital, and small. Di nag-declare kami ng data type na string para sa variable ans. Then, para doon naman masagot yon, gumamit kami ng if para i-check ang input ng user na Y, capital, or small. Then, kapag naman nasagot niya yung Y, edi walang error dun sa message, yung proceed siya. Pero pag wala dun sa either dun sa dalawang yon, mag-print siya ng invalid input, please try again, then babalik ulit siya sa if. Ganun lang yon. Then dito naman sa aming array, nag-declare ulit kami ng different variable names like last name, first name, gender, age, and pair. And meron silang iba't ibang data type, which is string sa last name, first name, and gender. And int naman sa age, and double para sa pair. Naglalaman yan ng passenger details. Then sa for loop naman, para makuha kami ng detalye para sa pasahero, ng kung ano yung last name and first name na i-input nila. For loop ulit, dito gumamit kami ulit ng loop para naman sa kung ano yung gender ng pasahero na nagsasagawa nitong validation. Like if M, edi print male, if female, edi F. Then kapag wala dun sa either M or F, mag-print siya ng M and F are the only option. That's the right input kasi M and F. Then dito, console again para naman sa age. Yan, magta-type lang siya ng age. Gumamit ka ng int parse console red line. Then string type console red line. Gumamit kami ng if then para sa tanong na kung regular or discounted. It's either D or R. Kapag R, i-print niya ay R, regular, then meron kaming computation which is para makuha yung fair amount ng regular is regular VAT times 0.88. Yung 100, which is yung taxes, binawas namin yung VAT na 12% VAT, then 88% na lang natitira. So, regular VAT times 0.88 para makuha yung regular fair amount niya. If di naman, ang tinype niya, i-discounted this VAT times 0.88. Then, the variable naman na ito na data type ay int receipt is naglalaman ng number, nag-declare kami ng number, saan magsisimula yung per receipt sa official receipt na to. Then, code naman para ma-print namin yung bawat pasahero resibo is another for loop, bawat sa pasahero, then console write line again para sa tapos thank you message yan. Message, thank you for using. Then, Okay. Ngayon naman is nasa last part na tayo ng ating program. Last part na to. Kung kanina is yung una natin is discuss natin is kung paano yung pag-sign in at pag-login sa program natin. Then, sunod is yung pinaka-process ng pag-booking. Sunod naman is yung temporary receipt at saka yung official receipt. Pagkatanggap natin ng official receipt is napunta tayo sa last part. Tatanungin si user kung gusto niya ba i-log out yung account niya or hindi. Dito sa ating code is gamit tayo ng for loop. Then D is equal to 0. If yung Z is less than 1, then mag-iterate. Sunod, ang pagtugma yung condition natin or tumama yung condition natin is nagtatanong siya or sa user right na nagkakaroon is mag-show doon or mag-display yung do you want to log out yung account. Then, pag-prompt yung user na mag-type ng yes or no. Kasi may console din tayo doon mag-display din, type yes to log out and no if you want to use our service again and go back to homepage. Then, kapag si user ang tinype niya ay yes is mag-log out yung account niya. Then, mag-clear yung console screen natin. Sunod, mag-display ng confirmation message na yung account mo is na-log out na. Ang mag-show doon is based dito sa code natin, ang nalagay dito is account successfully log out. Then, tapos na. Kapag naman si user inilagay si no, ang mangyayari naman dito is mag-continue yung service. Babalik tayo sa homepage. Paano yung mangyayari? Kasi sa S natin, yung condition natin, if top is equal to no or top is equal to no in lowercase, is mag-continue yung service. Then, mag-display ng message na press any key to go back to the homepage. Alright, anong pinutin doon ni user? Kapag naman si user ay hindi sumagot ng yes or no or invalid yung input niya, wala doon sa lahat ng condition, is balik tayo doon sa for loop ulit natin. Mag-decrement
magdi-decrement siya na yung Z, babalik ulit. Ganun yung mangyayari kasi mag-log out niya pinag-usapan natin dito. Ang possible lang naman na sagot is yes or no. Then tatanungin ulit siya, babalik ulit. Kung yung Z is less than to 1, then kapag hindi, tatanungin ulit siya, yes or no. Ganun lang ulit. Hanggat invalid yung input niya, babalik ulit tayo doon. Hanggat hindi pumapasok yung or yes or no. Hindi yes or no yung sinasagot ni user. Kapag nga pala doon sa kapag sinagot ni user ay no, is ang mangyayari, mag-click tayo ng any key. O kapag natin yung enter. Ang mangyayari doon is magko-continue sa service natin. Kasi potential na yung user is inaalaw niya na mag-continue sa service. Then mabalik ulit tayo sa homepage. Hindi na tayo babalik sa pag-sign in or pag-login. Ang sunod na natin pupuntahan is yung sa process ng pag-input ng credentials natin. Kung anong ticket ang kukunin mo, kung saan ka papunta ulit. Kasi babalik ka lang doon. Ganun lang yung mangyari. Katulad ng kanina, yung sa sign in at logout natin is nasabi ko din na key sensitive siya. Kailangan ang sagot mo lang is yes na uppercase or lowercase na yes and no na uppercase and lowercase din. Same lang din yun kapag punta siya sa else natin. Kapag hindi ganun, pag nilagay natin is uppercase na y, then yung es natin is lowest, lowercase, is sa S niya pupunta. Kaya talaga is pasok tayo dun sa ating condition na no na uppercase and lowercase na no, dalawang n, then yung katulad ng yes. Ito yung real life example ng aming system, yung online booking ng To Go app or yung online system ng To Go app website. Ang ganyan system namin is tinatanong dito kung saan yung origin mo or saan ka nagmula at saan yung pupuntahan mong destination. Nandito rin kung saan yung iyong gustong date, kagaya ng system namin na tinatanong din kung anong oras at anong araw at anong taon mo gustong umalis. Kagaya sa amin, tinatanong din kung ilang pasahero ang sasakay. At pagkatapos ng first page is ilalagay yung details ng mga kinilik mo. Then pipili ka din, kagaya ng system namin, pipili din accommodation katulad dito sa site nila. Then pinapakita yung mga yung temporary na receipt. Pagkatapos nun, pag napakita na yung temporary receipt, is hihingan ka na ng mga first passenger details. Kagaya na sa amin, ilalagay mo yung last name, first name, at middle initial, kung anong gender mo, yung age, at saka pagkatapos mo, mabigay yung mga passenger details mo, is ipiniprint din dito yung official mo na receipt. Then this is the execution. Enter OK. Then sign in. Your username and your password. Then after nun, sign in, magla-login ka na. Enter mo ulit yung username mo and your password. Then, pagka-login mo, repeat lang din. Pili ka ng origin mo, kung saan ka galing, and yung destination mo. Then, number of tickets, kung ilan ang gusto mong reserve. Then, kung ilan ang discounted, and kung kailan ang date na gusto mong umalis ka. And the next naman ay pili ka ng vessel mo after ng date. Assign ka, then the accommodations. Kung nakapili ka na, then ito na yung temporary receipt mo, which is yung overall amount, vatable amount na. Then sunod is passenger details, which is kung ilan kayong passenger, yun yung pipilipan mo. Then makikita dito kung ano yung receipt number, origin and destination, name, date, yan. Then para naman sa logout information, type yes lang, then that's it.